dear beloved, Boss Mike, Cervera. BBM sa kanyang giyera kontra droga. Eto po mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Pangulong Bongbong Marcos proud na proud po sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Pasok! Proud si PBBM sa kanyang giyera kontra droga. No. Bukod sa sinasabi niyang bloodless ay wala na rin daw mangyayaring recycling. Sa Hindi tulad ng dating administrasyon mga kababayan na nakita nyo naman. Nag-viral yan. Yung itinago nila na bilyon-bilyon ang halaga na sabat, na huli, na booking diyan po sa may Tondo, Manila. Ano po, mga kababayan, natandaan nyo po ba yon? Na ang sangkot ay mga pulis, mga kababayan. Matindi, no? Yan po ay nasabat ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ay tinago nung pang panahon ni Digong. Kita nyo? Na eto mga kababayan ay sinigurado ni Pangulo na wala nang mare-recycled na mga droga para po maging safe at mapanatag siya mismo ang pumunta para bantayan itong mga droga na itong mga tinunaw at nilusaw at sinira. Pasok! ilalim ng kampanya. Kaya dahil kailangan tiyakin natin Correct. na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. At alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari. Correct. Sabihin mo na, Pangulong Bongbong Marcos, dinadaya nila. Kunyari magre-report na eto, sinunog na. Yung pala tawas asin lang, yung sinalang. Yung pala mga kababayan, yung totoong droga, itinabi na. Ngayon si Pangulong Bongbong, eto, siya mismo ang nagbantay. Ayaw nyo pa. Saan kayo nakakita ng ganyang presidente? Di po ba, mga kababayan? Dapat ganyan, tuloy-tuloy ang ginagawang ganyan, hindi lang pakitang tao. Di tulad ni Digunyo, iba yung sinasabi sa nangyayari. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung anong sinabi, yun ang mangyayari. Si Digong, kung ano sinabi, maniwala kayo. Tama si Percy Lapid, hindi yun ang mangyayari. Iba yung nangyayari sa sinasabi niya. Iba yung sinasabi sa ginagawa niya. Di po ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, kung anong sinabi, yun, matutupad. Di ba? Tuloy. Nakikita natin. Pero hindi bilib si VP Sara rito. Eto na mga kababayan, bumanat na naman yung bobo. Tignan nyo yung banat mga kababayan. Puro photo op lang din daw ang Pangulo. Bobo. Hindi ang trabaho Kita nyo. hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Ano dapat sabihin mo kung paano? Kung ano naman sa'yo? Kinang-inan to, mga kababayan. Si Pangulo, trabaho ng trabaho. Eto, anong ginagawa nito? At least yung tao may ginagawa. Ikaw, wala. Di ba, mga kababayan ko? Kaya nga mga kababayan, binatikos din ito ng kabataan. Itong katangahan niya, mamaya papakita ko. Pasok. Alam niyo, ang hilig niyang huminga ng gano'n. Po, kinangin ang baho ng hininga niya. Sigurado yung mga tao mahihimatay, no? Sige, tuloy. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kita niyo mga kababayan, ang lalim niya mag-isip. Ang lalim. Ang tagal niya mag-isip. Loading mga kababayan. Hindi niya alam talaga yung sasabihin. Kaya dyan napapahamak ito Hindi siya sigurado sa mga sinasabi niya. Kaya yung kung ano-ano nasasabi niya, at doon, mga kababayan, nabibisto ang kabubuhan niya. Di po ba, mga kababayan ko? Sige, tuloy. Administration. Ikaw pa talaga na-prostrate. Ikaw pa talaga na-prostrate. Kinang yan.
Ang tindi mo talaga, Buday. O, tuloy. Sinisira ang ebidensya. VP Sara pinuntirya ang umano'y photo op ni PBBM sa mga nasabat na illegal na droga. Tapos na ang maliligayang araw ng pagre-recycle ng mga nasabat na illegal na droga. Tama ba, mali? Hindi naman kaila sa inyo. Sabi ko nga, nung panahon ni Digong, nare-recycle nila yung mga droga. Yung iba nga, biglang nawala. Siya mismo, si Digong, nagtanggol. Kung saan napunta yung droga, pinagtanggol niya. Wala naman talagang droga. Maliwanag na mga kababayan, nakita na nga na may droga. Pero inyo sabihin ni Digong, walang droga, walang droga. Walang nakalagay doon sa magnetic lifter. Walang droga. Kita nyo mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo, magkano halaga niyan? Bilyon-bilyon. Halos 10 bilyong halaga. Nakita nyo 10 bilyon mga kababayan kahit nga yung katiting na lang doon, hindi na tayo maghihirap noon. 10 bilyon yung halaga. Kita nyo tapos pinagbawalan ni Sara. Samantalang binokya siya. Ayun mga kababayan. Ano nangyari dyan? Di ba napahiya siya? Pinakita ni Atty. Claire Castro litrato kasama si Bongo at tatay niya habang sinusunog yung kunwaring droga. Di ba? Yun tuloy. Yun ang photo ops. Yan ang sinisiguro ni PBBM sa kanyang pinagmamalaking bloodless drug war. Kanina, binantayan ni Bloodless drug war. Kita nyo naman, pwede naman pala. Di ba? Pwede naman pala. Bakit itong si Sara? Galit na galit siya. Kaya nga, ang tanong ko, na i-post ko pa nga, bakit ka ba nagagalit, Sara? Dito sa sinunog na droga, kami nagtataka. Ano ba talaga? May kinalaman ka ba dyan? Kasi bakit ka nagagalit? Mga kababayan, di ba kayo nagtataka? Kung bakit galit na galit siya at pinintasan pa niya? Di ba dapat matuwa ka? Kasi mga Pilipino natutuwa. Ikaw lang yata ang hindi. Tama ba mga kababayan? Kaya, madumi kasi isip ko mga kababayan hindi kaya may kinalaman si Buday dyan? Sa droga, 10 bilyon mga kababayan. Malaki-laki na rin huyang puhunan sa parating na kampanyahan. Di ba? Sara, umaming ka na. Hindi kaya may kinalaman ka dyan. Ako'y nagtatanong lang kung bakit ka galit na galit. Dapat nga matuwa ka pero bakit nagagalit ka? Nasaktan ka ba dahil nasabat yung droga? Tanong lang uli. Mga kababayan? Hindi kaya nasasaktan si Buday dahil nawala yung droga? Di ba yun ang pinagmumulan ng pinagpuputok ng butsi niya? Mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Kasi mga kababayan, talagang takang-taka ako dito na dapat matuwa pero siya pa yung galit at namimintas, mga kababayan. Diba? Ayan, mga kababayan, isipin nyo maigi yan. mismo ng Pangulo ang pagsira ng PDEA sa bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrabando. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. 9.48 billion pesos o 1.5 tons na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Kapaz, Tarlac. Alinsunod sa utos ng Pangulo sa inspeksyon nito kahapon sa PDEA headquarters. Kasama riyan ang higit 1,300 kilos ng floating shabu na nakumpiska ng PDEA. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, Correct. na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Kilo-kilong shabu, liquid shabu, cocaine, toluene, lidocaine, and expired medicines ang ipinasok sa incinerator na ito. Grabe mga kababayan, tapos ayaw pa ni Buday. Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito dahil dyan mga kababayan, yung ating paboritong bata. Eto, pakinggan ninyo. Guys, napanood nyo na ba to? Hindi ko lang, ma'am. Napanood nyo na ba to? Hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang... Pakinggan nyo ho yung opinion ng mga bata, mas matalino pa
kay Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan mas matalino pa yung mga bata kaysa kay Sara Duterte, mga tuwiran. Nakakahiyang vice presidente, mga kababayan. Ano? Nakakahiya. Mas daig ka pa ng mga bata. Oo, kita mo yung mga bata ngayon kung paano mga tuwiran. Makinig ka, Buday, ha? Oh, pasok! Guys, napanood nyo na ba to? Hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? Ah. Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Trabaho daw ba ng presidente ang sirain ng ebidensya o yung droga? What? At hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling droga? What? Yan ang reaksyon ni VP Sara sa huling interview niya tungkol sa pagsusunog ng droga at ang ibang ebidensya kasama si Pangulong Marcos Jr. Correct. Sige nga, kung hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op, mag-world tour, Yo! mag-rally sa iba't ibang bansa, Yo! manira ng administrasyon. Yo! Ikaw, Kita niyo mga kababayan ko, no? Ang tatalas na mag-isip. Itong mga kabataan ngayon, mga kababayan. Ano ka ngayon, Sara? Di ka ba nahiya? Yung mga bata na mismo ang bumubutata sa mga pahayag mong walang kwenta. Di po ba, mga kababayan? Gets po ninyo? Yung mga bata na ngayon ang bumubutata kay Buday. Di ba kahiya-hiya yun, mga kababayan? Sakit nun Di ba? Itatama ka na ng mga bata. Sabihin ba naman anong gusto mong trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos? Mag-world tour tulad mo, tsaka ni Mike Cervera. Di ba mga kababayan? Sige, ito na, tuloy. VP Sara, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ng maayos? At kung nagtatrabaho ka, ano ang ginagawa mo? Tanungin mo ang sarili mo, kung tama pa ba ang ginagawa mo? Personal trip? Family trip? Gastos dito, gastos doon? Lakas ng trip Imbis na tumulong sa administrasyon, puro paninira na lang ang ginagawa mo? Correct. Bakit, VP Sara? Ang tatay mo bang si Rodrigo Duterte, hindi ba nagpapa-photo op dati? O di ba? Tapos ngayon, bawal na? Kayo lang ang pwede? Hindi ka namin maintindihan yung paraan mo ng pag-iisip. Kung hindi transparent ang pagsunog ng shabu or ng droga, may masasabi ka. Nagre-reklamo ka. Tatawanan mo pa. At kung may videos and pictures na ipakitang ebidensya, may masasabi ka pa rin. Ano ba talaga ang gusto mo? Nakakahiya naman sa'yo At teka lang, kung ang photo op ang issue mo, paalala ko lang, hindi lang si President Marcos Jr. ang may ganito. Maraming mga politiko at kasama ka na dun. Halimbawa na lang ito. Tandaan mo yung pagtanim mo ng halaman? Trabaho mo ba yun? Hardinera ka ba? Gaano karami na tanim mo dyan? Sunog, mga kababayan. Kaya talaga to si Buday. Kira mga kababayan. Trabaho mo rin yun, Di ba, mga kababayan? Matindi. Mga bata ngayon, nakakatuwa. Talagang siguro ito na yung panahon na masasabi natin na sumisibol na yung mga bata na tinutukoy ni Jose Rizal, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, mga kababayan, sunog na sunog si Buday. Sige tuloy, Kuyang. Tanong lang naman. O acting lang yan para sa camera? At paalala ko lang, hindi rin trabaho ng Vice Presidente ang siraan ng administrasyon sa mga OFWs. Correct. Ang magkumpara ng tourist spot sa ibang lugar, lalo na sa China, ang makipag-rally sa iba't ibang bansa para sa sariling interes. Trabaho ba yun ng Vice Presidente ng Pilipinas? Hindi. Pero yan ang pinili mong gawin. Correct. Araw-araw, puro paninira. Oo nga. Wala ka nang masabi kung hindi manira sa gobyerno. Ang kapal ng mukha niya at malapad. Mga kababayan, nakakaya. Sunog na sunog si Sara dito. Sinunog ng mga kabataan,
Tuloy. Kaya kami na ngayon ang magtatanong sa'yo. VP Sara, may nagawa ka na ba na ikaibubuti ng Pilipinas? Naku! May ambag ka na ba na merong major impact sa buhay ng mamamayang Pilipino? Correct! Major impact. Kahit nga minor, wala. Mga kababayan ko, kahit minor na lang. Minor impact. Oo. Wag na yung major. Oo, yung minor na lang. Ano bang minor na project na nagawa ni Sara Duterte? Lagi na natin tong hinahanap at tinatanong eh. Meron ba, mga kababayan? Wala! Di ba? Kahit na wala. Yung manira ng manira. Siraan ng gobyerno, siraan ng Pangulo, siraan ng mga Pilipino, at makipagdaupang palad sa mga OFW na uto-uto. Yun. Tuloy. Yun ko, wala. Ang natatandaan ko lang sa'yo, para sa sariling interes. Trabaho ba yun ng Vice Presidente ng Pilipinas? Pero yan ang pinili mong gawin. Correct. Araw-araw, puro paninira. Wala ka nang masabi kung hindi manira sa gobyerno. Kaya kami na ngayon ang magtatanong sa'yo. Yon. VP Sara, may nagawa ka na ba na ikaibubuti ng Pilipinas? Yan. May ambag ka na ba na merong major impact sa buhay ng mamamayang Pilipino? Sara, nagtatanong ang mga kabataan sa'yo. Ano na ba ang nagawa mo? Tinatanong ka na. Hinahanapan ka na ng mga kabataan kung ano ba yung mga major impact sa buhay ng mga mamamayang Pilipino ang nagawa mo. Meron na bang proyekto maliban sa pagtatanim mo ng isang puno na hindi ka naman hardinera, inang-ina mo? Di ba, mga kababayan? Tuloy. Sa opinion ko, wala. Ang natatandaan ko lang sa'yo, puro reklamo, Yo. puro galit. Yo. At least ang sinisiraan mong presidente, Yo. masipag, may ginagawa. Nakikita namin kumikilos. Correct ka dudong. Nakutik na yung magkakasundo tayong dalawa. Masipag, nakikita natin kumikilos. Nagtatrabaho si Pangulo. Tapos sinisiraan mo yung tao na tumutulong, masipag at nagsiservisyo. Kundi ka ba naman talaga nuknukan ng bobo? Di ba, mga kababayan ko? Di ba? Tuloy. Manood ka kasi ng PTV4. Kaya alam mo, kami ang frustrated sa'yo. Ewan ko lang sa DDS ha. Alam naman namin na merong cult mentality yan. Kaya ganyan. Cult mentality, putik ng kulto. Mga kababayan, sakit na. Sorry naman sa mga DDS dito Pasensya na kayo. Real talk to. Sunog kung sunog si Sara nyo. Pati kayo, dinamay neto. Pati mga DDS, mga kababayan, dinamay na ni Kuyang tuloy. Hindi ka na nakakatulong. Correct. Tapos sa interview mo, parang may mali eh. Napansin nyo? Tingnan mo yung sarili mo. Yung galaw ng bibig mo, ng mata mo, yung buntong hininga mo. Yung ganyan, Butik na yung pag may katabi ka, sigurado, Sara. Patay sa baho ng hininga mo. Tuloy. Parang hindi ka na okay. Oo nga. Yung facial expression mo, yung reaction mo. Yan ba talaga ang balak ng tumakbong presidente sa 2028? Nga. Grabe, no? Hindi ka na okay, Sara. Sa paningin ng mga kabataan, hindi ka na okay. Oo, lalong-lalo na ako. Ewan ko sa mga ito. Kayo po ba, mga kababayan ko nanonood dito? Mga DDS man kayo, Sa palagay nyo, okay pa ba si Sara? Kapag okay pa, press 2. Kapag hindi na okay, press 1 sige tuloy. Tanong ko lang sa mga DDS yung mga panatiko, para sa mga nakakapanood nito, sana matuto na tayong maging mas mapanuri sa simpleng galaw, sa simpleng kilos, sa simpleng pananalita. Correct. Even sa maliliit na detalye. Panahon na para itigil ang sobrang pagiging panatiko. Yan. Panahon na para itigil ang sobrang panatiko nyo. Hindi na kayo nahiya sa mga bata. Hindi na kayo nahiya sa kabataan. Tuloy. Objective naman tayo. Nga. Kung may mali sa gobyerno, sitahin natin. Kahit kaninong partido pa yan. Correct. Parehas kami ng opinyon at pananaw. Kita nyo naman, mga kababayan ko, pag may mali sa gobyerno, hindi naman tumitiklob yung bibig ko. Talagang tira kong tira. Tulad niyan na mga hinayupak na yan, sana mapalitan na. Tulad ni Herbosa. Mga kababayan, biruin nyo mga kababayan ko, abay ang ginagawa mga kababayan puro lang pagpapapogi, wala namang kapakinabangan ng bansa at ang mamayang Pilipino. Abay gumastos mga kababayan
ng 150 million kada isang taon bayad doon sa World Health Organization para maging presidente siya. Kanino kapakinabangan yon? Sa kanya lang, mga kababayan. Pero sa taong bayan, wala. Anong kapakinabangan ng taong bayan dyan sa pagiging title mo na presidente ng WHO, Herbosa? Ina mo rin eh. Isa ka pa. Di ba, mga kababayan? Balita ko. Nakikita ko at napapanood ko sa social media. Pati yung ex-live-in partner mo, pinag-uupisina mo sa opisina. Pinasok mo yung isang babae na kabit mo raw. Anong klase yan? Mr. President, naman. Tignan mo naman yung isang gabinete mo na yan. Biruin mo, pati kabit pinapasok daw dyan sa kanyang opisina at binigyan pa ng posisyon. At nasita ng Malacanang, tinanggal na. Tapos ngayon, pumalit naman yung ex-live-in partner mo, pinag-uupisina mo. Pukinang ina, Herbosa. Ano ba yan? Trabaho ba yan? O kamanyakan na lang ang ginagawa? Di ba? Yan po ang matindi, mga kababayan eh. Itong DOH, mga kababayan, yung mga matitino na mga tauhan, mga kababayan pinipris niya, hindi makagalaw. Yung mga tao na hindi naman talaga nagtatrabaho, yun yung mga sinasabak, walang nagagawa. Kita nyo, mga kababayan ko? Sino pa? Si Lagdameo. Sino pa yung mga binanatan natin dyan? Di ba? Hindi po tayo titiklop kapag kaalam natin na may problema diyan sa mga ahensya ng gobyerno, kahit pag-gabinete ni Pangulo. Hindi naman bababantay ni Pangulo lahat yan eh. Magsalita tayo para malaman ni Pangulo kung ano ba ang nangyayari at kung ano yung mga dapat niyang malaman sa mga tauhan niya dyan sa kanyang gabinete. Tama po, di po ba mga kababayan? Dapat ganun ang mentalidad. Hindi po porke pinasok, appointee ni Pangulo, okay na. Hindi po ganun. Tandaan nyo yan. Ang kailangan natin magbantay, maging police din sa kanila bilang concerned citizen, nga. Di po ba? Kung ganyan lang din, tulad ni Herbosa, mga kababayan, dapat tanggalin na yan. Hindi naman natin inuutusan si Pangulo. Pangulo, baka gusto mong imbestigahan. Di po ba? Yan yun mga kababayan. Hindi po tayo titigil. Nandito nga tayo para tumulong Hindi po para manira ng gobyerno ni Pangulo. Kundi tayo tutulong para maging matagumpay ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun. Di po ba? Kayo, okay lang sa inyo, manahimik tayo kahit na may nalalaman tayo na mga hindi nakanais-dais, hindi na tama yung ginagawa. Sige nga po mga kababayan ko, kukonsintin natin kasi naman ni Pangulo yan, appointee. Kahit pa bantay sarado ba ni Pangulo lahat ang ginagawa niyan? Mga kababayan? Yung pangungutong ninyo, Herbosa, sa mga ospital, ginagamit nyo pangalan ni First Lady para makano kayo ng mga makanakaw kayo ng pera sa pamamagitan ng paggamit nyo ng pangalan niya para mapunta sa inyo yung mga project, may panalo nyo yung mga bidding, mga kinang-ina nyo. Hindi na kayo nahiya, imbis na atupagin nyo tumulong sa kapwa. Di ba mga kababayan, na high blood ako? Sorry Sorry na high blood ako. Pero totoo mga kababayan nangyayari talaga yan po mga kababayan. Hindi na tama yung ganyan. Balita ko nga mga kababayan, mas pinapaboran pa si Bongo. Yung mga tauhan mo na tinanggal. Di ba? Susunod ka na, sigurado ako dyan. Dapat talaga, mauna ka nga Nauna pa yung mga tauhan mo na dalawa. Di ba? Yan mga kababayan. Tuloy natin to. Maganda to Dapat nating punahin. Kasi sa bandang huli, Correct. tayo rin talaga ang magdurusa. Correct. Kapag maling leader ang maluklok sa pwesto. Tama. Maling leader at maling maninilbihan ang mali nating maluklok at maihalal. Tama naman po Di ba? Yan mga kababayan. Naku, inabot na tayo ng oras. Ang bilis naman ng oras talaga kapag kamalayo ka
Ang oras po dito mga kababayan alas 12:11 na. Diyan po sigurado 11, Pompiang 11. Pompiang 11 na ho dyan, ano, mga kababayan ko. Ha? So ngayon, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Pakiusap lang bago tayo maghiwa-hiwalay. Baka makalimutan yung mag-like, mag-share. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ha? Eto na, mag-subscribe na kayo. Ha? Gusto ko na pong makarating ng 300,000 Dahil 250,000 na tayo mahigit. Opo, mga kababayan. Para makasama kayo dito sa channel na walang kakwenta-kwenta na to, abay, sumama na kayo sa 300. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama ninyo ngayong gabi. Opo, maraming salamat sa pagtsatsaga sa inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Ako po yun, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!